Camille, para kang gasolinahang ito. Luma, marumi, at hantungan lang ng mga taong may pupuntahang mas mahalaga. Isang malutong na insulto kasabay ng paghagis ng bag sa gitna ng ulan. Habang humaharurot palayo ang asawa patungo sa kandungan ng iba, isang durog na puso ang nangakong hindi na muling magiging biktima. Kaya bang bawiin ng isang babaeng itinapon ang lahat ng ninakaw sa kanyang dangal? O tuluyan na siyang lalamunin ng dilim ng gabi? Bumaba ka na, Camille. Sawa na ako sa mukha mo. Sawa na ako sa paulit-ulit mong pag-iyak na tila ba wala ng katapusan. Masyado ka nang luma para sa mundong ginagalawan ko ngayon. Ang mga salitang iyon ay mas malamig pa sa hanging dala ng hanging habagat na humahampas sa bintana ng kanilang sasakyan. Sa gitna ng dilim ng gabi at sa tapat ng isang abandonadong gasolinahan, ang boses ni Jerome ay parang talim na humihiwa sa katahimikan. Walang emosyon ang kanyang mga mata, walang bakas ng 15 taon ng pagsasama na tila itinapon na lamang sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang napatingin si Camille sa kanyang kandungan. Doon ay mahigpit niyang yakap ang isang asul na lalagyan ng pagkain, mainit pa ang laman niyon, ang paboritong adobo ni Jerome na niluto niya kaninang madaling araw. Gumising siya ng 4:00. Tiniis ang hapdi ng kanyang mga rayuma para lamang masigurong may masarap na baon ang asawa sa kanilang biyahe. Ang bawat hiwa ng karne at timpla ng toyo tsuka ay hinaluan niya ng pagmamahal sa pag-asang baka sa pamamagitan ng pagkaing ito ay bumalik ang tamis ng kanilang pagsasama. Ngunit sa isang iglap, ang pagkaing pinaghirapan niya ay tila naging basura sa paningin ng lalaking kaharap niya. Hindi agad nakagalaw si Camille. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nananatiling nakakapit sa mainit pang lalagyan. Parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan nang marinig ang tunog ng pag-unlock ng pinto ng kotse. Isang hudyat na wala ng puwang ang kanyang pag-ibig sa loob ng sasakyang iyon o kahit sa buhay ni Jerome. Jerome, gabi na. Umuulan ng malakas. Saan ako pupunta? Ang kanyang boses ay halos isang bulong, basag at puno ng pagsusumamo. Hindi siya sinagot ni Jerome. Sa halip, marahas na kinuha ng lalaki ang kanyang bag sa likuran at binuksan ang pinto sa gawin ni Camille. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya at bago pa siya makakapit sa sandalan, ang kanyang katawan ay sinalubong na ng malakas na buhos ng ulan at ang magaspang na semento ng gasolinahan. Ang asul na lalagyan ng pagkain ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumapon ang laman yon sa basang lupa. Nahaluan ng putik at dumi, mabilis na isinara ni Jerome ang pinto. Sa huling pagkakataon, bago umandar ang sasakyan, tumunog ang cellphone ni Camille na nasa bulsa ng kanyang suot na cardigan. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin dahil sa ulan at luha, nakita niya ang isang notification sa screen, isang larawan ni Jerome na hinalikan ng isang batang babae sa loob ng kanilang sariling kwarto, sa ibabaw ng kanilang kama. Ang caption ay maikli, ngunit nakamamatay. Finally, he's leaving the baggage behind. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Camille ay tila maliliit na karayom na bumabaon sa kanyang pagkatao. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala. Ang tanging naririnig niya ay ang papalayong ugong ng makina ng sasakyan at ang ritmo ng ulan sa bubong ng gasolinahan. Nakaluhod siya sa putikan, ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang namumutlang pisngi habang pinapanood ang pulang ilaw ng kotse na unti-unting nilalamon ng kadiliman. Doon, sa gitna ng kawalan, naramdaman ni Camille ang isang uri ng katahimikang hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Isang katahimikang nagmumula sa isang pusong tuluyan ng nadurog. Sa bawat segundo ng kanyang paghinga, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaungaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Ito na ba ang dulo ng isang babaeng ibinigay ang lahat para sa maling tao? O ito ang simula ng isang gabi
na kailanman ay hindi malilimutan ng mga taong umapak sa kanyang dangal. 15 taon. 15 taon akong naging anino sa loob ng sarili kong tahanan. Umaasang ang liwanag ng pag-ibig mo ang magbibigay sa akin ng kulay. Ngunit sa huli, iniwan mo lang pala ako sa gitna ng dilim, basang-basa at walang kalaban-laban. Ang boses ni Camille sa kanyang isipan ay tila isang sirang plaka, paulit-ulit at humihingi ng katarungan habang ang malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi pa rin siya umaalis sa pagkakaluhod sa basang semento ng gasolinahan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa putikang humalo sa itinapon niyang adobo, isang simbolo ng kanyang nasayang na pagmamalasakit. Isang matinding liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa mga genit ng tubig ay maririnig bago ito tuluyang huminto sa kanyang harapan. Isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki na may hawak na payong ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Diyos ko, iha! Ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa gitna ng bagyo? Ang boses ni Attorney Mendoza, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ay puno ng pag-aalala. Hindi nakasagot si Camille. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang balat ay kasing puti na ng papel. Sa paghawak ni Attorney Mendoza sa kanyang braso upang tulungan siyang tumayo, doon lamang tila nagbalik ang katinoan ni Camille. Ngunit hindi ito ang katinoan ng isang biktima. May isang malamig na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Dalhin niyo po ako sa bahay, Attorney. Kailangan kong bumalik. Ang tanging nasabi niya, ang boses ay tuyo at walang buhay. Pagdating sa kanilang mansyon, ang paligid ay tahimik, ngunit ang mga ilaw sa loob ay maliwanag. Isang kabalintunaan sa nararamdamang pighati ni Camille. Pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango ni Jerome na humalo sa amoy ng alak. Nakaupo ang kanyang asawa sa kanilang sofa, nakadekwatro at tila walang anumang kasalanang ginawa. Bakit ka bumalik? Akala ko ba nakuha mo na ang mensahe ko sa gasolinahan? Masyado ka talagang makulit, Camille. You're making this harder for yourself. Bored na saad ni Jerome habang hindi man lang tinitingnan ang basang-basang asawa. Bahay ko rin ito, Jerome. Dito nakatira ang asawa mo. Sagot ni Camille habang pilit na pinatatatag ang kanyang tindig kahit na tumutulo pa rin ang tubig mula sa kanyang damit patungo sa kanilang mamahaling carpet. Tumayo si Jerome at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang panga ni Camille nang may diwastong higpit. Asawa, Camille, tingnan mo ang sarili mo. Amoy putik ka, mukha kang basahan, at wala kang silbi kundi ang magluto ng pagkaing hindi ko naman kinakain. Huwag mong isisi sa akin kung bakit ako humanap ng iba. Isisi mo sa sarili mo dahil hinayaan mong maging ganito ang buhay mo. You gaslighted yourself into thinking you're enough. You're not. Binitawan niya ang mukha ni Camille nang may pandidiri bago ito naglakad pabalik sa taas. Sa bawat hakbang ni Jerome, parang may kung anong bahagi ng puso ni Camille ang tuluyan ng naging bato. Dahan-dahang lumakad si Camille patungo sa salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang noo at pinahid ang dumi sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Pumunta siya sa silid-aklatan ni Jerome, ang lugar kung saan bawal siyang pumasok noon. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, nakita niya ang isang envelope na bahagyang nakalabas. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang ito tungkol sa kumpanya. May mga pirma roon na pamilyar sa kanya. Mga pirma ng kanyang ama na pilit na ginagaya at mga dokumento ng paglilipat ng lupa na kailanman ay hindi niya inaprubahan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille habang hinahawakan ang mga papel. Ang lalaking akala niya
ay nagpoprotekta sa kanya ang siya palang unti-unting nagnanakaw ng kanyang pagkatao at kinabukasan. Ngunit bago pa man niya maitago ang dokumento, narinig niya ang mga yabag ng paa sa hagdanan. Hindi iyon si Jerome. Ang tunog ng takong ay mabilis at tila mayabang. Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig niya mula sa sala. Tumatawag sa pangalan ni Jerome nang may kalandian. "Babe, naitapon mo na ba ang lumang gamit sa bahay na ito? I can't wait to redecorate everything." Napatigil si Camille. Ang lumang gamit na tinutukoy ni Nikki ay walang iba, kundi siya. "Hindi ka lang pala luma, Camille. Bingi ka rin ba?" Ang sabi ko, "Kailan ka ba aalis sa pamamahay na ito?" Ang tinig ni Nikki ay parang gasgas na plaka na pilit na humihiwa sa pandinig ni Camille. Nakatayo ang bata at mapangahas na babae sa gitna ng sala, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang tinitingnan ang basang-basang anyo ni Camille. Dahan-dahang itinago ni Camille ang envelope sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa papel hanggang sa mayuyot ang mga gilid nito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat salitang bibitawan niya ngayon ay maaaring maging mitya ng kanyang pagkatalo o ang simula ng kanyang pagbawi. "Nandito pa ako, Nikki, at hanggat hindi pa natatapos ang lahat, asawa pa rin ako ng lalaking kinakapitan mo." Ang mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagaman ang lamig ng aircon ay tila lalong nagpapatindi sa panginginig ng kanyang mga kalamnan. Bumaba si Jerome mula sa hagdanan, nakasuot na ng malinis na puting polo. Tila nakalimutan na ang ginawa niyang pagtatapon sa sariling asawa sa gitna ng ulan. Agad na lumapit sa kanya si Nikki at yumakap sa kanyang braso. Isang kilos na tila pagmamarka ng teritoryo. "Babe, look at her. Sabi mo pinalayas mo na siya? Why is she still here, messing up our beautiful floor with her mud and drama?" Paglalambing ni Nikki, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Camille. Tiningnan ni Jerome si Camille ng may halong inis at pagkabagot. "Camille, don't make this a scene. Sabi ko naman sa'yo, tapos na tayo. Nikki is moving in. It's better for everyone if you just pack your things and leave quietly. Huwag mo nang pahabain ang pagdurusa mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. "Living quietly? Pagkatapos ng 15 taon? Jerome, ang bahay na ito ay nakatayo sa lupang ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Kung mayroon mang dapat umalis, alam mo kung sino iyon." Napatigil si Jerome. Ang kanyang muka ay bahagyang namutla, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. "Your land? Check your facts, Camille. O baka naman nakalimutan mo na ang lahat ng pinirmahan mo noong mga nakaraang taon. Ang lahat ng sayo ay sa akin na. You have nothing left but those wet clothes on your back." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Camille ang bigat ng katotohanan. Ang envelope na hawak niya sa likod ay hindi lamang dokumento. Ito ang ebidensya ng isang sistematikong pagnanakaw sa kanyang buhay. Ngunit kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang manatili sa loob ng kuta ng kaaway upang malaman ang kabuuan ng kanilang plano. Dahan-dahang ibinaba ni Camille ang kanyang paningin, pilit na nagkunwaring talunan. "Fine, mananatili ako sa guest room hanggang sa makahanap ako ng matitirhan. Hayaan niyo muna akong makapag-isip." "Babe, no! Bakit siya mananatili rito?" reklamo ni Nikki. "Hayaan mo na, Nikki," sabi ni Jerome habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. "Wala naman siyang magagawa. She's just a broken woman with nowhere to go. Let her stay until the weekend. It's my last act of charity for her." Naglakad si Camille patungo sa kusina, ang lugar kung saan siya naging reyna sa loob ng maraming taon. Doon,
Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bombilya, nakita niya ang isang maliit na sinulid na nakalaylay sa laylayan ng jacket ni Jerome na naiwan sa upuan. Nakagawian na niyang gupitin ang mga ganitong sinulid, ayusin ang bawat gusot at siguraduhing perpekto ang lahat para sa kanyang asawa. Inabot niya ang sinulid, ngunit bago pa man niya ito mahila, napatigil siya. Tinitigan niya ang jacket. Ang telang yon ay binili gamit ang pera ng kanyang ama. Ang lalaking nagsusuot niyon ay ang lalaking binaliwala ang kanyang dangal. Sa halip na ayusin ito, marahas niyang hinila ang sinulid hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng pagkunit ng tahi. Ang sandali ng pagkilala na ang kanyang pagiging mabuting asawa ay tapos na. Hindi na siya mag-aayos para sa lalaking sumira sa kanya. Habang naghahanda si Camille ng kanyang higaan sa madilim at malamig na guest room, narinig niya ang malakas na tawa ni na Jerome at Nikki mula sa kabilang silid, ang kanyang sariling kwarto. Ngunit hindi ang tawa nila ang nagpatayo ng balahibo niya. Isang kalabog mula sa silid aklatan ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Jerome na may kausap sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng takot. Sigurado ka ba, hindi pwedeng malaman ni Lola Esme na wala na ang pera sa trust fund? Kailangan nating maibenta ang lupang ito bago siya dumating mula sa Amerika sa susunod na buwan. Kung hindi, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Napaatras si Camille. Hindi lamang pala siya ang niloloko ni Jerome, maging ang sariling ina nito ay biktima rin ng kanyang kasakiman. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang pangalang binanggit ni Jerome bago ibaba ang telepono. Ang pangalan ng taong akala ni Camille ay huling pag-asa niya. Ang bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa aking mga panalangin. Ngunit ngayon, tila pati ang mga pader ay nakikiramay sa aking pag-iisa. Ang guest room ay maliit, madilim, at amoy alikabok. Isang malaking kabalintunaan sa marangyang master bedroom na binuo ni Camille sa loob ng maraming taon. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, ang boses ni Jerome sa telepono kanina ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Mendoza. Ang pangalang binanggit ni Jerome ay ang pangalan ng tanging taong akala niya ay masasandalan niya. Naramdaman ni Camille ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kung pati si Attorney Mendoza ay kasabwat ni Jerome, sino pa ang matitira sa kanyang panig? Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang klase ng lamig ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang lamig ng isang taong natutong huwag nang magtiwala sa kahit kanino. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, ngunit hindi ito nagdala ng init. Lumabas si Camille sa kusina, nakagawian ng magtimpla ng kape, ngunit bago pa man niya mahawakan ng takore, sinalubong siya ng isang tanawing nagpakulo sa kanyang dugo. Nakatayo si Nikki sa gitna ng kusina, suot ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Camille. Hawak nito ang paboritong tasa ni Camille at tila reyna na naguutos sa kanilang kasambahay. "Oh, nandyan ka na pala," the ex-wife, bungad ni Nikki nang may mapang-asar na ngiti. "I tried the coffee you always make for Jerome. Honestly, it tastes as bland as your personality. Kaya siguro mabilis siyang nagsawa sa'yo. From now on, ako na ang mag-aasikaso sa kanya. You can just sit there and look pathetic." Hindi sumagot si Camille. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa lababo, hinugasan ang kanyang sariling baso nang hindi tinitingnan ang dalaga. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo ay ang tanging ingay na pumupuno sa tensyon ng silid. "Wala ka bang sasabihin? Or are you too broken to even fight back?" Patuloy ni Nikki, lalong lumalapit kay Camille habang dinuduro ito ng kanyang mga matang puno ng inggit. Dahan-dahang pinatay ni Camille ang gripo. Humarap siya kay Nikki. Ang kanyang muka ay walang mababakas na anumang emosyon. "Ang robe na suot mo, Nikki, ay regalo sa akin ni Jerome
Nung ika-10 anibersaryo namin, binili niya yan dahil sabi niya, wala nang hihigit pa sa dangal ko. Ngayon, suot mo yan habang sinusubukan mong maging ako. Pero kahit anong gawin mo, isa ka lang anino na nakatira sa mga itinapon ko na. Namula sa galit si Nikki. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Camille, ngunit mabilis itong nasalo ng huli. Ang pagkakahawak ni Camille sa pulso ni Nikki ay mahigpit, sapat upang iparamdam ang kanyang namumuong puot. Huwag dito sa kusina ko, Nikki. Dito ako nagpakahirap para sa pamilyang ito. Kung gusto mong maglaro, siguraduhin mong handa kang matalo. Bulong ni Camille bago binitawan ang kamay ng dalaga nang may pandidiri. Sa gitna ng kanilang sagupaan, pumasok si Jerome sa kusina, tila nagmamadali at may hawak na mga dokumento. Camille, kailangan mong pirmahan ito. Ngayon din. Ibinagsak niya ang mga papel sa lamesa. Ito ang huling paglilipat ng share sa kumpanya. Sabi ni Attorney Mendoza, kailangan mo itong pirmahan para hindi tayo ma-audit ng BIR. Gawin mo na ito kung gusto mong manatili rito hanggang sa katapusan ng linggo. Tinitigan ni Camille ang mga papel. Alam niya ang nakataya. Kung pipirmahan niya ito, tuluyan nang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ngunit kung hindi, malalaman ni Jerome na may alam na siya. Ang nangyari nang mapansin ni Camille ang isang maliit na mantsa ng tinta sa dulo ng panulat ni Jerome. Naalala niya ang kanyang ama kung paanong palagi nitong sinasabi na ang bawat pirma ay isang pangako. Camille, huwag mong ibibigay ang pangako mo sa taong hindi marunong rumespeto sa salita niya. Dahan-dahang kinuha ni Camille ang panulat. Tumingin siya kay Jerome, pilit na nagpakita ng isang mapait na ngiti. Pipirmahan ko ito, Jerome, pero sa isang kondisyon. Ano? Inis na tanong ni Jerome. Gusto kong magkaroon ng isang huling hapunan kasama ang pamilya. Isang gabi na tila ba ayos ang lahat. Gusto kong makita kung gaano kasaya ang ipinalit mo sa akin bago ako tuluyang lumisan. Sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay tila sumusuko na. Nagkatinginan sina Jerome at Nikki. Para sa kanila, ito ay tanda ng pagkatalo ni Camille. Isang huling kahilingan ng isang babaeng nagmamakaawa para sa kaunting atensyon. Fine, isang gabi, bukas ng gabi, maghahanda tayo. Pagkatapos nyon, pirmahan mo ang mga papel at lumayas ka na rito. Pagpayag ni Jerome bago hinila si Nikki palabas ng kusina. Nang maiwan si Camille, dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat. Hindi niya pinirmahan ang dokumento. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at palihim na tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Hello? Is it true? Is the audit ready? Bulong niya sa kabilang linya. Ngunit bago pa man makasagot ang kausap niya, isang malakas na tunog ng pagbasag ng porselana ang narinig mula sa sala. Sumunod ang isang sigaw na puno ng takot. Jerome, bakit may mga pulis sa labas? At bakit hinahanap nila ang kumpanya mo? Boses yon ni Nikki, na tila nawalan na ng tapang. Napatigil si Camille, hindi pa siya ang gumagalaw. Kung hindi siya, sino ang nagpadala ng mga pulis? At bakit tila mas mabilis ang karma kaysa sa kanyang plano? Hindi pa ito ang oras, Jerome. Hindi ko hahayaang matapos ang lahat. Nang hindi ko nakikita ang bawat butil ng luha, napapatak mula sa iyong mga mata. Habang ang kaguluhan ay namamayani sa sala, nanatiling nakatayo si Camille sa anino ng kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Hindi pa siya handa. Ang kanyang mga plano ay nakalatag pa lamang. At ang audit na kanyang hinihintay ay sa susunod pa na linggo. Sino ang nagpadala ng mga pulis? Sa labas, ang pulang ilaw ng patrol car ay humahalik sa mga bintana ng mansyon, tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na lumabas si Jerome, ang kanyang muka ay kasing puti ng pader habang pilit na inaayos ang kanyang polo. Si Nikki naman ay nakakapit sa kanyang braso.
Ang kanyang dating mayabang na anyo ay napalitan ng panginginig. "Officer, may pagkakamali rito. Maayos ang lahat ng papeles ng kumpanya ko." Maririnig ang boses ni Jerome na tila nagmamakaawa at puno ng pagpapanggap. Isang matangkad na opisyal ang may hawak na warrant. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga hakbang ng hatol. "May ulat kaming natanggap tungkol sa mga pekeng dokumento at ilegal na transaksyon sa ilalim ng pangalan mo, Mr. Montenegro. Kailangan mong sumama sa amin para sa maikling pagtatanong." Ngunit bago pa man madala si Jerome, isang itim na kotse ang huminto sa likuran ng patrol car. Lumabas mula roon si Attorney Mendoza, ang lalaking akala ni Camille ay huling pag-asa niya, ngunit narinig niyang kausap ni Jerome sa lihim na plano. "Wait, officer. I am his legal counsel," sabi ni Attorney Mendoza ng may autoridad. "Ang mga dokumentong hawak ninyo ay nangangailangan pa ng masusing pagsusuri. Hayaan niyo muna kaming mag-usap ng kliyente ko." Napanood ni Camille kung paanong ang kapangyarihan at pera ay unti-unting nagpapahinto sa daloy ng katarungan. Pagkaraan ng ilang minutong bulungan, ang mga pulis ay dahan-dahang lumabas, bagaman hindi pa tapos ang investigasyon. Ang hustisya, sa pagkakataong ito, ay tila isang telang madaling mabili ng mga mayayaman. Nang makaalis ang mga pulis, humarap si Jerome kay Camille na tila isang tigre na nakatakas sa hawla. "Ikaw ang may gawa nito, no? Ikaw ang nagsumbong," sigaw niya habang mabilis na lumalapit. Marahas na hinablot ni Jerome ang mga balikat ni Camille at niyanig siya. "Akala mo ba matatalo mo ako? Akala mo ba sapat na ang drama mo para pabagsakin ang kumpanya ko? You are nothing but a parasite, Camille. Isinusumpa ko. Bago ako bumagsak, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan." Ang sakit sa mga balikat ni Camille ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang nadurog na dangal. Ngunit hindi siya umiyak. Tinitigan niya si Jerome ng diretso sa mga mata, isang titig na puno ng puot at determinasyon. "Wala akong alam sa mga pulis na yon, Jerome, pero kung natatakot ka, ibig sabihin ay may itinatago ka nga." Ang nangyari nang mapansin ni Camille, ang isang lumang litrato sa ibabaw ng side table na nahulog dahil sa kaguluhan. Litrato yon ng kanyang mga magulang noong araw ng kanilang kasal. Ang salamin yon ay nabasag at ang mga piraso ay kumalat sa sahig. Dahan-dahang lumuhod si Camille upang pulutin ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nahiwa ng bubog, ngunit hindi niya ito binitawan. "Dad, Mom, patawad," bulong niya sa kanyang isipan, habang ang isang maliit na patak ng dugo ay humalo sa alikabok sa litrato. Nadama niya ang bigat ng obligasyon, ang utang na loob sa kanyang mga magulang na protektahan ang kanilang iniwan. Umalis si Jerome at Attorney Mendoza upang mag-usap sa opisina. Iniwan si Camille at si Nikki sa sala. Lumapit si Nikki kay Camille. Ang kanyang takot ay mabilis na napalitan muli ng kanyang likas na kasamaan. "Don't act so holy, Camille. Jerome will always find a way out. Sa huli, ikaw pa rin ang talunan. Bukas, pagkatapos ng dinner na gusto mo, sisiguraduhin kong pati ang huling hininga mo ay pagsisihan mo." Banta ni Nikki bago tumalikod at sumunod kay Jerome. Nanatiling nakaupo si Camille sa sahig, yakap ang nabasag na litrato. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. "Napanood ko ang palabas sa labas ng bahay mo." Boses ng isang lalaki, malalim at pamilyar, ang narinig niya. "Huwag kang magtiwala kay Mendoza. Siya ang nagpadala ng mga pulis para takutin si Jerome at makuha ang mas malaking bahagi ng pera bago ka makagalaw. Kung gusto mong manalo, sumama ka sa akin bukas ng gabi bago ang dinner." Napatigil ang paghinga ni Camille. Ang boses na yon ay boses ng lalaking kanyang tinanggihan. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang kanyang unang pag-ibig na ngayon
ay isa ng tanyag na prosecutor. Bakit mo ako tinutulungan, Elias? Tanong ni Camille. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil nangako ako sa tatay mo na hindi kita hahayaang malunod. Kahit hindi na ako ang kapiling mo. Ang sagot sa kabilang linya. Ang pinakamabigat na tanikala sa buhay ng isang tao ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga pabor at utang na loob na paulit-ulit na ipinapaalala sa iyo kapag nais mo nang lumaya. Ang kaisipang ito ay tila isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Camille habang maingat niyang pinaplansa ang puting polo ni Jerome para sa pakikipagkita nito kay Attorney Mendoza. Isang malaking kabalintunaan na ang mga kamay na hinubaran ng dangal kahapon ay ang mga kamay pa rin na nag-aayos sa lalaking kumuha niyon. Ang init mula sa plansa ay umaakyat sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Alam niyang bawat tiklop ng tela ay isang sakripisyo, isang pagpapakita na siya pa rin ang tapat na asawa, kahit na ang tapat na asawang yon ay unti-unti nang pinapatay sa loob ng sarili niyang pamamahay. Nabitawan ni Camille ang plansa nang marinig ang marahas na pagbukas ng pinto ng laundry room. Pumasok si Jerome, hawak ang kanyang tablet na umiilaw. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, ngunit may bahid ng nakakatakot na ngiti. Mag-ayos ka, Camille. Tumatawag si Mama mula sa Amerika. Video call ito, utos ni Jerome. Ang kanyang boses ay walang pakiusap, kundi isang batas na dapat sundin. At huwag na huwag kang magpapakita ng anumang bahid ng lungkot. Alam mo ang kondisyon ng puso ni Mama. Isang maling salita mo, isang patak ng luha, at kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang sisisihin ko habang buhay. Naramdaman ni Camille ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Si Lola Esme, ang ina ni Jerome, ang nag-iisang tao sa pamilyang Montenegro na tumuring sa kanya bilang tunay na anak nang mamatay ang kanyang sariling mga magulang. Ang utang na loob niya at ang panloob niya sa matanda ay napakalaki. Ito ang nag-aruga sa kanya sa mga panahong lugmok siya. At ngayon, ginagamit ni Jerome ang pagmamahal na yon bilang isang sandata upang busalan ang kanyang bibig. Dinala siya ni Jerome sa sala. Doon, nakita ni Camille si Nikki na nakaupo sa sofa, ngunit nang makita sila, ay mabilis itong nagtago sa likod ng malaking kurtina, dala ang kanyang tawa at mapang-asar na tingin. Ang eksenang yon ay tila isang saksak sa likod ni Camille. Ang legal na asawa ay kailangang magpanggap sa harap ng kamera. Habang ang kabit ay nagtatago sa dilim, naghihintay na maangkin ang lahat. Nang sagutin ni Jerome ang tawag, lumitaw sa screen ang mukha ni Lola Esme. Mukha itong mahina, ngunit agad na sumilay ang nangiti nang makita si Camille. Camille, iha, kumusta kayo riyan? Miss na miss ko na kayo. Bakit tila namumutla ka? Ang malambing na boses ng matanda ay tila isang mainit na yakap na nagpadala ng kuryente ng sakit sa buong katawan ni Camille. Hindi agad nakapagsalita si Camille. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Nararamdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Jerome sa kanyang baywang mula sa likod. Isang pagkakahawak na hindi dahil sa pagmamahal, kundi isang mahigpit na babala. Ang bawat daliri ni Jerome na bumaon sa kanyang tagiliran ay tila nagsasabing, "Magsinungaling ka." Ayos. Ayos lamang po kami, Mama. Pagod lang po siguro sa mga gawaing bahay. Pilit ang nangiti ni Camille. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Napilit niyang hindi ipinapatak. Mabuti naman. Alam mo naman ang pangarap ko para sa inyo, di ba? Na maging matatag kayo. Camille, ikaw ang angkla ng pamilyang ito. Huwag mong pababayaan ang asawa mo, ha? May utang na loob ako sa mga magulang mo dahil pinalaki ka nilang mabuti. Patuloy ni Lola Esme. Ang mga salitang yon ay tila mga latay sa likod ni Camille. Ang obligasyon na maging angkla habang ang barko ay matagal nang lumubog. Ang pagpilit ng ngumiti habang ang kanyang asawa ay may ibang kinalolokohan, ilang metro lang ang layo mula sa kanila.
Isang tahimik na luha ang hindi napigilan ni Camille na pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Agad na iniharang ni Jerome ang kanyang katawan sa kamera upang hindi ito makita ng kanyang ina. "Ma, kailangan na po naming magpahinga ni Camille. Maaga pa po kami bukas para sa anibersaryo ng kumpanya. We love you, Ma." Mabilis niyang pinatay ang tawag. Nang mawala ang imahe ni Lola Esme, marahas na itinulak ni Jerome si Camille palayo sa kanya. "Ang tanga mo talaga. Muntik na niyang makita. Gusto mo ba talagang atakihin sa puso ang nanay ko?" Sigaw ni Jerome. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Mula sa likod ng kurtina, lumabas si Nikki na humahalakhak. "Babe, I told you, she's a liability. Hindi niya kayang magpanggap. She's too emotional and weak." Tumingin si Camille sa dalawa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod, sa sakit, at sa matinding galit na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang mapaluhod siya. Nang kabanatang ito ay nang makita ni Camille ang kanyang sarili sa refleksyon ng madilim na screen ng tablet. Nakita niya ang isang babaeng hindi na umiiyak sa takot, kundi isang babaeng nag-iipon ng lakas. "Ginamit mo ang ina mo para patahimikin ako, Jerome." Mahinahon, ngunit may nakakatakot na awtoridad ang boses ni Camille. "Ginamit mo ang utang na loob ko sa kanya. Pero tandaan mo ito, kapag nalaman ni Lola Esme ang katotohanan, hindi ang galit ko ang wawasak sa'yo, kundi ang pagkabigo ng sarili mong ina." Napatigil si Jerome sa tono ng pananalita ni Camille. Hindi niya inaasahan ang ganoong katatagan mula sa babaeng itinuring niyang basahan. Habang naglalakad si Camille pabalik sa kanyang madilim na guest room, naramdaman niya ang bigat ng isang bagong pasya. Bukas ang gabi ng huling hapunan na kanyang hiniling. Bukas din ang gabi ng pakikipagkita niya kay Elias. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto ng kanyang silid, nakita niya ang isang lihim na sulat na iniwan sa ilalim ng kanyang unan. Ang papel ay may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang lihim tungkol sa kanyang yumaong ama at ang tunay na dahilan kung bakit napunta ang lahat ng ari-arian kay Jerome ang nakasulat doon. At ang nagpadala ng sulat ay ang taong hindi niya inaasahan sa loob ng pamamahay na iyon. Ang katotohanan ay tila isang matalim na patalim. Kapag itinago mo ito sa dilim, ikaw ang unang masusugatan sa pag-apuhap nito. Ngunit kapag hawak mo ito sa liwanag, ito ang magiging pinakamatibay mong sandata. Sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng guest room, pilit na inaaninag ni Camille ang mga salitang nakasulat sa kapirasong papel na nakuha niya sa ilalim ng kanyang unan. Ang sulat kamay ay nanginginig, tila isinulat ng isang taong nagmamadali at puno ng takot. "Camille, anak, hindi ibinenta ng papa mo ang lupa. Nilasing siya ni Sir Jerome at pinilit papirmahin sa isang blankong papel noong nasa ospital siya, 2 araw bago siya pumanaw. Nakatago ang orihinal na titulo sa loob ng itim na kahon sa safe ni Sir. Mag-iingat ka. Manang Rosa." Ang pangalan ng kanilang pinakamatandang kasambahay ang nakapirma sa ibaba. Si Manang Rosa, ang babaeng nag-alaga kay Camille mula pa noong bata siya, ang tahimik na saksi sa lahat ng pagmamalupit sa loob ng mansyon. Naramdaman ni Camille ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang matining puot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging mabuti, pinagsamantalahan sa kanyang huling hininga ng mismong lalaking pinagkatiwalaan niyang mag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak. Nais niyang sumigaw, nais niyang sirain ang pinto at kwelyuhan si Jerome, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pag-iyak at pagwawala ay sandata ng mga talunan. Ang pagpaplano sa gitna ng galit ay sandata ng mga reyna. Kinaumagahan, binalot ni Camille ang kanyang sarili ng maskara ng isang talunang asawa.
Nagtimpla siya ng paboritong kapeng barako ni Jerome. Sa ilalim ng tray, nakapatong ang isang folder. Sa ibabaw nito ay ang mga papeles na pilit pinapipirmahan sa kanya ni Jerome para sa tuluyang paglilipat ng mga share ng kumpanya. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may isang dokumentong inipit si Camille, isang revocation of special power of attorney na inihanda niya noon pa man, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin. Ang dokumentong ito ang babawi sa karapatan ni Jerome na galawin ang natitirang ari-arian ng kanyang pamilya. Lumapit siya sa opisina ni Jerome. Maririnig mula sa labas ang malakas na boses ng kanyang asawa na may kausap sa telepono, tila balisa at pilit na inaayos ang gulo na iniwan ng mga pulis kagabi. I told you to fix the audit, Mendoza. Kapag nalaman ng BIR ang tungkol sa dummy accounts, pareho tayong babagsak. Bulyaw ni Jerome bago ibinaba ang linya ng may matinding panggigigil. Dahan-dahang binuksan ni Camille ang pinto. Nakayuko ang ulo at mahina ang mga hakbang. Ibinaba niya ang kape sa lamesa ni Jerome. Ano na naman ba ito, Camille? Hindi mo ba nakikitang marami akong problema? Inis na bungad ni Jerome. Pilit na hinihilot ang kanyang sentido. Gusto ko lang ibigay ito, Jerome. Mahinang sagot ni Camille habang inilalapag ang folder. Pipirmahan ko na ang gusto mo para matapos na ang lahat bago ang hapunan mamaya. Pero sana, pirmahan mo rin itong BIR clearance na ipinadala ng accountant. Kailangan daw ito para matanggal na ang pangalan ko sa mga liabilities ng kumpanya mo. Ayoko nang madamay kung sakaling bumalik ang mga pulis. Natigilan si Jerome. Tiningnan niya si Camille mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung may itinatago itong plano. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang babaeng namumutla, pagod, at tila sumuko na sa laban ng buhay. Ang labis na pagmamalaki at kayabangan ni Jerome ang mismong bumulag sa kanya. Mabuti naman at natauhan ka na. See? This is why you're always just an accessory, Camille. Wala kang tibay ng loob para lumaban. Pang-iinsulto ni Jerome habang kinukuha ang kanyang mamahaling panulat. Bago pa man niya basahin ang mga nakasulat sa ilalim na pahina, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nikki. Suot ang isang maikling damit at may hawak na shopping bag. Pili! Ang tagal mo naman. Sabi mo sasamahan mo akong bumili ng isusuot. Isusuot ko para sa dinner mamaya. You promised me a diamond necklace. Pagmamaktol ni Nikki, tuluyang inagaw ang atensyon ni Jerome mula sa mga dokumento. Sandali lang, babe. Tinatapos ko lang itong mga papeles ng asawa kong nagmamakaawa ng umalis. Nakangising sagot ni Jerome. Marahas niyang pinirmahan ang unang pahina at dahil sa pag-aapura upang sundin ang luho ng kanyang kabit, mabilis at walang pag-aalinlangang pinirmahan din niya ang nakasingit na pahina sa ilalim. Ang mismong dokumentong nagbabalik ng kapangyarihan kay Camille ang naganap ng ibigay ni Jerome ang folder pabalik kay Camille, bahagyang dumampi ang kanilang mga daliri. Naramdaman ni Jerome ang lamig ng kamay ng kanyang asawa. Inakala niyang takot ito. Ngunit para kay Camille, iyon ang lamig ng isang perpektong bitag na sumara. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha habang maingat niyang niyayakap ang folder sa kanyang dibdib. Salamat, Jerome. Makakaasa kang pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na ako magiging problema. Pabulong na saad ni Camille. Tumalikod siya. At nang makatalikod siya sa dalawa, dahan-dahang sumilay ang isang ngiti na pilit niyang itinago sa loob ng 15 taon. Ang nangiti ng isang malayang babae. Nang makapasok siya sa kanyang silid, mabilis niyang itinago ang pinirmahang revocation document sa loob ng kanyang bag. Handa na siya para sa kanyang pakikipagkita kay Elias. Ang unang hakbang upang mabawi ang lahat ay nagtagumpay. Ngunit habang isinusukupit niya ang kanyang bag, narinig niya ang mahihinang katok sa pinto ng guest room. Nang buksan niya ito, nakita niya si Manang Rosa. Namumutla at nanginginig ang buong katawan. Lumilinga-linga ang matanda sa pasilyo
bago pumasok ng mabilis at isinara ang pinto. Ma'am Camille, huwag po kayong iinom o kakain ng kahit ano mamaya sa hapunan. Nanginginig na bulong ni Manang Rosa. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding kaba. Narinig ko si Ma'am Nikki kanina sa kusina. Inutusan niya ang isang kasambahay na ihalo ang isang uri ng gamot sa magiging inumin ninyo. Gusto nilang mawala kayo sa katinuan sa harap ng buong pamilya para mapatunayang baliw kayo at hindi na pwedeng tumayo bilang asawa o tagapagmana. Natahimik si Camille. Ang kuko ng kasamaan ni Jerome at Nikki ay mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang nila gusto ang pera niya. Gusto nilang sirain ang kanyang pag-iisip at tuluyang burahin ang kanyang pagkatao sa mundo. May mga halik na naglalayong magpagaling at may mga halik na naglalayong pumatay. Ngunit ang pinakamasakit ay ang halik ng kataksilan na paulit-ulit mong tinatanggap dahil sa maling akala na ito ay pag-ibig. Ang mga salitang ito ay tila isang mapait na lasa sa dila ni Camille habang tinititigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi niya suot ang duster na madalas niyang gamitin sa gawaing bahay. Isang itim na dress na simple, ngunit kasyang-kasya sa kanyang katawan ang kanyang pinili. Isang kulay ng pagluluksa para sa kanyang patay na pagsinta at kulay ng digmaan para sa kanyang muling pagkabuhay. Habang maingat niyang inaayos ang kanyang buhok, narinig niya ang tawanan ni na Jerome at Nikki mula sa kabilang kwarto. Ang tunog ng kanilang saya ay tila mga kuko na kumakamot sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya nasasaktan gaya ng dati. Ang bawat halakhak ni Nikki ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magmadali. Palihim na lumabas si Camille sa pintuan sa likod. Iniwasan ang mga CCTV camera na alam niyang hindi naman binabantayan ni Jerome dahil sa labis na kampante. Sa kanto ng kalsada, malayo sa mga mata ng mga kapitbahay, isang madilim na sasakyan ang naghihintay. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng pamilyar na pabango, amoy ng pino at sariwang hangin ang sumalubong sa kanya. Nandito ka na. Ang boses ni Elias ay malalim, tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Hindi agad nakapagsalita si Camille. Tumingin siya sa lalaking nasa tabi niya. 15 taon na ang nakalilipas mula nang huli niya itong makita ng malapitan. May mga linya na sa gilid ng mga mata nito, tanda ng mga taon ng pagpupursige bilang isang prosecutor. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay hindi nagbago. Puno pa rin ng paghanga at isang uri ng panghihinayang na hindi kailanman nawala. Salamat sa pagsundo sa akin, Elias. Mahinang sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay tila isang pag-amin ng kahinaan na tanging sa lalaking ito lamang niya kayang ipakita. Dahan-dahang iniabot ni Elias ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na mga daliri ni Camille. Ang haplos ng kanyang balat ay tuyo at matatag. Hindi ito tulad ng kamay ni Jerome na madulas at tila laging may itinatago. Sa haplos na yon, naramdaman ni Camille ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Huwag kang magpasalamat, Camille. Matagal ko nang gustong gawin ito. Matagal ko nang gustong ilayo ka sa impyernong kinalalagyan mo. Bulong ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga mata ni Camille. Isang sandali ng katahimikan sa loob ng sasakyan kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang tibok ng kanilang mga puso at ang banayad na patak ng ulan sa bubong. Dahan-dahang inilapit ni Elias ang kanyang mukha. Sapat lamang upang maramdaman ni Camille ang mainit nitong hininga. Inayos ni Elias ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Camille. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kilig at damdamin na nagpabalik sa mga alaalang pilit na ibinaon ni Camille. Ito na ang mga dokumento, sabi ni Camille Bida. Pilit na binabasag ang tensyon habang inilalabas ang envelope na pinirmahan ni Jerome.
Kinuha yon ni Elias at mabilis na nirepaso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napakagaling mo, Camille. Pinirmahan niya ang sarili niyang hatol. Sa dokumentong ito, wala na siyang kapangyarihan sa mga ari-arian mo. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam nating gagawin nila ang lahat mamaya sa hapunan. Alam ko ang plano nila, Elias. Gusto nila akong lasunin o patunayan na baliw ako. Sagot ni Camille, ang kanyang boses ay naging matigas. Pero hindi nila alam na handa na ako. Hindi na ako ang Camille na iniwan nila sa gasolinahan. Tumitig si Elias sa kanya ng may paghanga. Gusto kitang samahan sa loob, pero alam nating mas mabuting manatili muna ako sa anino. Narito lang ako sa labas, Camille. Isang tawag mo lang, papasok ako kasama ang mga awtoridad. Hindi kita pababayaan. Bago lumabas ng sasakyan si Camille, muling hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Hinila ito ng bahagya at marahang hinalikan ang likod ng kanyang palad. Isang halik na hindi humihingi ng kapalit, kundi isang pangako ng proteksyon. Pagbalik ni Camille sa mansyon, ang hapagkainan ay nakahanda na. Ang mga pilak na kubyertos ay nagniningning sa ilalim ng chandelier, tila mga ngiping naghihintay na kumagat. Nakaupo na si Jerome sa kabisera at sa tabi niya ay si Nikki na tila isang reynang nakaupo sa trono ng iba. Nandiyan ka na pala, Camille. Akala ko ay tumakas ka na sa takot. Nakangising bungad ni Jerome. Hindi ako tatakas, Jerome. Sabi ko sa inyo, gusto ko ng isang huling hapunan na hindi natin malilimutan. Sagot ni Camille habang dahan-dahang nauupo sa tapat ni Nikki. Isang kasambahay ang lumapit at nagbuhos ng pulang alak sa baso ni Camille. Napansin ni Camille ang bahagyang panginginig ng kamay ng kasambahay at ang mabilis na palitan ng tingin ni na Jerome at Nikki. Ang alak ay tila mas madilim kaysa sa dati. May mga maliliit na bula na hindi karaniwan. Itinaas ni Nikki ang kanyang baso, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kagalakan. A toast? Para sa bagong simula nating lahat, para sa kalayaan mo, Camille, at para sa aming dalawa ni Jerome. Dahan-dahang itinaas ni Camille ang kanyang baso. Inilapit niya ito sa kanyang mga labi, sapat lamang upang maramdaman ang kakaibang amoy na humahalo sa aroma ng ubas. Tumingin siya kay Jerome na tila hindi na makapaghintay na makitang uminom ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man madampi ang alak sa kanyang dila, narinig ang malakas na tunog ng pagbusina ng isang sasakyan mula sa labas, kasunod ang malakas na kalabog sa pintuan. Jerome, buksan mo ang pinto. Alam naming niya ninyo itinatago ang mga orihinal na titulo. Boses iyon ni Attorney Mendoza, ngunit hindi ito boses ng isang kakampi. Ang boses niya ay puno ng galit at tila may kasamang ibang tao na mas makapangyarihan. Nataranta si Jerome. Nabitawan ni Nikki ang kanyang baso na nagresulta sa pagkabiyak niyon at ang pagkalat ng pulang likido sa puting tela ng lamesa, tila isang sariwang dugo. Tumingin si Camille sa kanyang baso at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang ibinubuhos ang alak sa sahig. Mukhang hindi lang ako ang may sorpresang inihanda para sa gabing ito, Jerome. Bulong ni Camille. Ang bawat lihim na itinago sa ilalim ng marangyang alpombra ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas, lalo na kapag ang alpombra ay sinunog na ng sariling puot. Ang bawat kalabog sa pintuan ay tila hatol ng tadhana na nagpapayanig sa buong mansyon. Nakatayo si Jerome, ang kanyang muka ay hindi na mapinta dahil sa pinaghalong takot at lito. Mabilis niyang itinulak si Nikki palayo sa kanya, na tila ba ang babaeng kinalolokohan niya kanina ay naging isang maduming basahan na ayaw niyang makita ng sinuman. Buksan mo ang pinto, Jerome. Huwag mo akong gawing tanga. Bulyaw muli ni Attorney Mendoza mula sa labas. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pagmamadali. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Attorney Mendoza na hiningal at gusot ang suot na barong. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay dalawang lalaking naka-Amerikana na may hawak na mga folder, mga audit inspectors na hindi pamilyar kay Camille.
Nasaan ang mga titulo, Jerome? Ang sabi mo ay ibibigay mo sa akin ang orihinal na titulo ng lupain ni Camille bilang kabayaran sa lahat ng pag-aayos na ginawa ko sa kaso mo. Ang boses ni Mendoza ay puno ng pagtatraidor. Hindi na siya ang mahinahong abogado na kilala ni Camille. Siya ay naging isang gutom na buhaya na natatakot mawalan ng bahagi sa huling-huli. Napatigil si Jerome. Tumingin siya kay Camille, pagkatapos ay kay Mendoza. Mendoza, pinag-usapan natin ito. Ang sabi ko ay ibibigay ko sa'yo kapag naibenta na ang kumpanya. Bakit ka nagdala ng mga inspectors dito? Dahil nalaman ko ang ginagawa mo, Jerome. Gusto mo akong laglagan. Sigaw ni Mendoza habang itinuturo si Jerome. Nalaman kong sinusubukan mong ilipat ang lahat ng asset sa isang kumpanya sa ibang bansa, sa ilalim ng pangalan ni Nikki. Gusto mong iwanan pati ako. Tuon ay sumabog ang tensyon sa loob ng silid. Si Nikki, na kanina patahimik, ay biglang sumigaw ng may halong histerya. Lahat kami ay gusto mong iwanan, Jerome. Ang sabi mo sa akin ay ako na ang magiging reyna ng bahay na ito, na wala na tayong kailangang bayaran kahit kanino. Ang naganap sa gitna ng sigawan. Nakaupo pa rin si Camille sa kanyang upuan, kalmado at tila nanonood lamang ng isang teleserye sa telebisyon. Tinitigan niya ang pulang mantsa ng alak sa puting tela ng lamesa. Ang mantsang iyon ay tila isang mapa ng lahat ng sugat na ibinigay nila sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang napkin at pinahid ang isang maliit na patak ng alak sa gilid ng kanyang labi. Kahit na hindi naman siya uminom, ang kanyang katahimikan ay naging pinakamalakas na ingay sa silid. Tumigil kayong lahat. Mahinahon, ngunit may nakakatakot na awtoridad ang boses ni Camille. Napatigil ang lahat. Lumingon sila sa babaeng 15 taon nilang binaliwala. Ang mga titulong hinahanap nyo, panimula ni Camille habang dahan-dahang tumatayo. Wala kay Jerome at wala rin kay Attorney Mendoza. Anong sinasabi mo? Tanong ni Jerome. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Inilabas ni Camille ang isang dokumento mula sa kanyang maliit na bag. Ang dokumentong pinirmahan ni Jerome noong nakaraang araw. Ang pinirmahan mo kahapon, Jerome, ay hindi BIR clearance. Iyon ay ang pagbawi sa lahat ng kapangyarihang ibinigay ko sa iyo noon. Sa madaling salita, wala ka ng karapatang humawak, magbenta, o magsanglan ng kahit anong pag-aari ko. Ang mga titulo ay nasa ligtas na kamay na ngayon ng isang taong tunay na may malasakit sa katarungan. Nanlaki ang mga mata ni Jerome. Hindi! Hindi maaari! Niloko mo ako! Susugurin sana niya si Camille. Ngunit mabilis na humarang ang isa sa mga audit inspectors. Mr. Montenegro, kailangan niyo ring malaman na ang mga inspectors na ito ay hindi dala ni Attorney Mendoza para sa sarili niyang interes. Patuloy ni Camille, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Sila ay bahagi ng task force na binuo ni Prosecutor Elias de los Santos. Kanina pa sila nagmamasid at narinig na nila ang lahat ng pag-amin niyo tungkol sa mga pekeng dokumento at taguan ng pera. Ang mukha ni Jerome ay nawalan ng kulay. Si Nikki naman ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa takot na mabilanggo. Si Attorney Mendoza ay napasandal sa pader. Batid na ang kanyang lisensya at pangalan ay tuluyan ng mawawasak. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jerome, tumunog ang telepono sa sala. Isang tawag na hindi inaasahan ng sino man sa ganoong oras. Ang caller ID ay nagpakita ng pangalang nagpabilis sa tibok ng puso ni Jerome. Lola Esme, ang ina ni Jerome, ang babaeng may-ari ng tunay na trust fund na ninakawan din ng kanyang anak, ay tumatawag mula sa airport. Hindi siya sa susunod na buwan darating. Narito na siya ngayon. Tumingin si Jerome kay Camille, puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Camille, please. Huwag mong sasabihin kay Mama. Mamamatay siya kapag nalaman niya ito. Magmakaawa ka sa mga pulis. Asawa mo pa rin ako. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Camille.
Hindi ba't sabi mo sa gasolinahan, Jerome, masyado na akong luma para sa mundo mo? Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang naiwan sa gitna ng ulan ng sarili mong mga pagkakamali. Camille, parang awa mo na. Huwag mo itong gawin sa nanay ko. Alam mong siya lang ang tanging meron ako at alam mong hindi kakayanin ng puso niya ang katotohanan ito. Maging makatao ka naman, kahit ngayon lang. Ang mga salitang ito mula kay Jerome ay tila isang mapait na biro na gustong pagtawanan ni Camille. Nakaluhod ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Ang mga kamay na dati ay marahas na nagtulak sa kanya sa gitna ng ulan ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang laylayan, nagmamakaawa. Ang lalaking nagsabing siya ay luma at basura ay ngayon ay nagpapakababa upang isalba ang sariling balat gamit ang pangalan ng kanyang ina. Tumingin si Camille sa paligid ng mansyong tila naging isang malaking kulungan. Ang bawat mamahaling kagamitan, ang mga chandelier na nagniningning at ang mga painting sa dingding ay tila mga saksi sa bawat gabing iniyak niya sa ilalim ng kumot habang si Jerome ay nasa piling ng iba. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay amoy kasinungalingan. Makatao, Jerome! Ang boses ni Camille ay parang bulong ng hangin, ngunit puno ng matinding sakit. Noong iniwan mo ako sa gasolinahan, naisip mo ba kung makatao ang ginagawa mo? Noong nagnanakaw ka sa kumpanya ng tatay ko para lang ibili ng alahas ang babaeng ito, naisip mo ba ang puso ko? Ngayon ay humihingi ka ng awa para sa mama mo, habang ang sarili mong asawa ay itinuring mong kaaway. Napatigil si Jerome, ngunit bago pa siya makasagot, ang tunog ng busina ng isang sasakyan mula sa labas ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang tunog niyon ay naging parang hatol ng kamatayan para sa mga kasalanang itinago sa dilim. Pumasok ang isang matandang babae na may dalang baston, nakasuot ng itim na trench coat at may mga matang puno ng talino at awtoridad. Si Lola Esme. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Ang bawat yabag ng baston ni Lola Esme sa marmol na sahig ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang oras. Tumingin ang matanda sa mga inspectors, kay Attorney Mendoza na nakayuko, kay Nikki na nanginginig sa gilid, at sa kanyang anak na nakaluhod sa harap ni Camille. Ano ang nangyayari dito, Jerome? Ang boses ni Lola Esme ay mahina, ngunit may tonong hindi matatanggihan. Bakit may mga awtoridad sa loob ng bahay natin at bakit ang asawa mo ay mukhang kakarating lang mula sa isang libing? Mabilis na tumayo si Jerome at lumapit sa kanyang ina. Pilit na inaalalayan ito habang ang kanyang mukha ay pilit na nagpapakita ng isang peking ngiti. Mawala po ito. May maliit lang na problema sa audit ng kumpanya. Camille is just being dramatic as usual. Pinapalaki niya ang mga bagay na pwedeng pag-usapan ng kaming dalawa lang. Tumingin si Lola Esme kay Camille. Nakita niya ang itim na damit ng kanyang manugang, ang namumutlang pisngi nito, at ang mga matang hindi na lumuluha, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaang nakakatakot. Lumapit ang matanda kay Camille at hinawakan ang kanyang mukha. Isang sandali, kung saan ang dalawang babaeng nagmamahal sa parehong lalaki ay nagkatitigan. Naramdaman ni Camille ang magaspang at mainit na palad ng kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat ng galit niya kay Jerome, ang paggalang niya kay Lola Esme ay nananatiling buo. Dahan-dahang kinuha ni Camille ang kamay ng matanda at idinampi ito sa kanyang noo. Ang pagmamano, ang huling tanda ng kanyang pagiging bahagi ng pamilyang ito. Mama, salamat po sa pagdating, bulong ni Camille. Ngunit ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay naging pugad ng mga aninong nagnanakaw ng liwanag. Camille, anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Pagsusumamo ni Lola Esme, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha dahil sa kaba. Huminga ng malalim si Camille. Tumingin siya kay Jerome na parang naninigas sa takot at kay Nikki na pilit na nagtatago sa likod ng sofa.
Alam ni Camille na sa isang salita niya, maaaring gumuho ang mundo ni Lola Esme. Ngunit naisip niya, ang katarungan ba ay kailangang laging may kasamang sakripisyo ng mga inosente? Ang totoo po, Mama, panimula ni Camille. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang kumpanya ay maayos na. Dahil simula sa gabing ito, ako na muli ang hahawak sa lahat ng iniwan ni Papa. At si Jerome ay kailangan ng magpahinga mula sa kanyang mga responsibilidad. Inabot ni Camille ang isang folder kay Lola Esme. Hindi iyon ang ebidensya ng pangangaliwa ni Jerome, kundi ang dokumento ng trust fund ng matanda na palihim na ibinalik ni Camille gamit ang sarili niyang pera na nakuha mula sa insurance ng kanyang ama. Pinrotektahan ni Camille ang puso ng matanda, ngunit hindi ang dangal ni Jerome. Nang mabasa ni Lola Esme ang laman ni John, tumingin siya kay Jerome ng may pagdududa. Jerome, bakit ang pangalan ni Camille ang nakalagay sa pag-refund ng account ko? Nasaan ang perang ipinagkatiwala ko sa'yo? Bago pa makasagot si Jerome, bumukas ang pinto at pumasok si Elias. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng liwanag na hindi kayang bayaran ng salapi. Lumakad siya patungo kay Camille at tumayo sa tabi nito, isang tahimik na kuta ng proteksyon. Madam Esme? Boses ni Elias ay puno ng paggalang. Ako po si Prosecutor Elias de los Santos. Narito po kami hindi lamang para sa audit, kundi para sa isang formal na reklamo ng estafa at falsification of public documents laban sa iyong anak at sa kanyang mga kasabwat. Napahawak si Lola Esme sa kanyang dibdib. Ang kanyang baston ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang malakas na tunog na tila huling batingaw ng kampana. Napaupo siya sa sofa, hapo at tila nawalan ng lakas. Camille, totoo ba ito? Tanong ni Lola Esme sa pagitan ng kanyang paghingal. Tumingin si Camille sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kay Jerome na ngayon ay wala nang magawa kundi ang yumuko sa kahihiyan. Ang katotohanan po, Mama, ay matagal na nating alam. Pinili lang nating magbulag-bulagan dahil sa pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal na walang katapatan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa atin. Isang cliffhanger ang nangyari nang biglang tumayo si Nikki at sumigaw. Hindi lang si Jerome ang may kasalanan. Si Camille. Si Camille ay may karelasyon din. Iyan ang lalaking kinalolokohan niya. Itinuro niya si Elias ng may halong panggigigil. Napatigil ang lahat. Tumingin si Lola Esme kay Elias at pagkatapos ay kay Camille. Isang bagong uri ng tensyon ang bumalot sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Kanino maniniwala ang matanda? At ano ang magiging kapalit ng kalayaang pinapangarap ni Camille? Ned, ang pinakamabisang paraan upang pagtakpan ng sariling dumi ay ang pagtapon ng putik sa iba. Ngunit ang putik na galing sa maruming kamay ay hindi kailanman makakapanira sa isang pusong busilak. Ang bulyaw ni Nikki ay tila isang matalas na kidlat na gumuhuhit sa gitna ng katahimikan ng sala. Nakaturo ang kanyang daliri kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pinaghalong takot at desperasyon. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jerome nang makita ang pagkakataong muling baligtarin ang sitwasyon. Tama. Kaya pala handa kang wasakin ang buhay ko, Camille. Dahil may ipinalit ka na. Ginamit mo ang kapangyarihan ng lalaking yan para saktan ako. Sigaw ni Jerome. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati habang nakatingin sa kanyang ina. Ma, tingnan mo. Ang asawang inaakala mong anghel ay may itinatagong ahas sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Camille ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot na malaman ang katotohanan, kundi dahil sa matinding pagod sa walang katapusang dula-dulaan ng dalawang tao sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Elias. Nakatayo ang prosecutor ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na pagkakasala, kundi isang malalim na pag-aalala para kay Camille.
Dahan-dahang lumapit si Lola Esme kay Camille. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang babala. Tinitigan niya ang kanyang manugang, hinahanap ang anumang bakas ng katotohanan sa mga mata nito. Camille, sabihin mo sa akin, sino ang lalaking ito sa buhay mo? Ang boses ni Lola Esme ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot, na ang huling sandigan ng kanyang pag-asa ay gumuho rin. Huminga ng malalim si Camille. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, kahit na pilit itong binabawi ni Jerome. Mama, ang lalaking ito ay si Elias. Siya ang anak ng matalik na kaibigan ni Papa. 15 taon kaming hindi nagkita at muli kaming pinagtagpo ng tadhana noong gabing iniwan ako ng anak mo sa gitna ng ulan sa isang gasolinahan. Napatigil si Lola Esme. Iniwan. Sa gasolinahan? Ano ang sinasabi mo? Iyon ang gabing kinalimutan ni Jerome na may asawa siyang naghihintay sa kanya. Patuloy ni Camille. Ang kanyang boses ay puno ng hapdi, ngunit may pambihirang tatag. Habang ako ay nakaluhod sa putikan, si Elias ang dumating, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang tagapagtanggol. Siya ang tumulong sa akin na makita ang mga dokumentong ninakaw sa akin ni Jerome. Kung ang paghingi ng tulong sa katarungan ay itinuturing na pangangalo niya sa paningin ninyo, mas pipiliin ko pang maging makasalanan kaysa maging biktima habang buhay. Tumingin si Elias kay Lola Esme at tumango ng may paggalang. Madam, ang tanging ugnayan namin ni Camille ay ang paghahanap ng katarungan para sa mga ari-ariang kinuha sa kanya sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang aking propesyon at ang aking dangal ang nakataya rito. Kung mayroon mang dapat managot sa pangangalo niya, hindi ba't mas mainam na tingnan ninyo ang babaeng kasama ng inyong anak sa loob ng bahay na ito? Ibinaling ni Lola Esme ang kanyang paningin kay Nikki. Ang dalaga ay tila gustong lamunin ng lupa sa ilalim ng matalim na tingin ng matanda. Lumapit si Lola Esme kay Nikki at tinitigan ang suot nitong silk robe, ang robe ni Camille, ng kabanatang ito. Hindi nagsalita si Lola Esme. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baston at itinuro ang pintuan. Ngunit bago siya makapagsalita, marahas na hinablot ni Jerome ang baston ng kanyang ina. Tama na, Ma. Huwag kang magbulag-bulagan. Si Camille ang sumira sa pamilyang ito. Siya ang nagdala ng mga pulis. Siya ang gustong kumuha ng pera natin. Sa sobrang galit ni Jerome, hindi niya napansin na naitulak niya ang kanyang ina ng bahagya, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Agad na sinalo ni Elias ang matanda bago pa ito tumama sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng baston sa marmol ay tila naging hudyat ng pagwawakas ng lahat ng pagtitiis ni Camille. Huwag mong hahawakan ang mama mo ng ganyan. Bulyaw ni Camille. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong sala, mas malakas pa sa anumang sigaw na nagawa niya noon. Lumapit siya kay Jerome at sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ibinaba ito, hindi para sampalin ang asawa, kundi para hubarin ang kanyang singsing sa kasal. Inilagay niya ang singsing sa palad ni Jerome. Ito ang huling piraso ng kadenang nag-uugnay sa atin, Jerome. Malaya ka na sa akin, gaya ng paglaya ko sa iyo, ngunit ang batas ay hindi natutulog. Lumingon si Camille sa mga inspectors. Dalhin niyo na siya. Tapos na ang hapunan. Habang inaalalayan ni na Elias at Camille si Lola Esme patungo sa kwarto, naiwan si Jerome sa gitna ng sala, nakatingin sa singsing sa kanyang palad habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Si Nikki naman ay pilit na tumatakas patungo sa kusina, ngunit hinarang siya ng isang pamilyar na mukha. Si Manang Rosa, hawak ang isang itim na kahon. Hindi ka makakaalis, Ma'am Nikki. Narito pa ang mga ebidensyang hinahanap nila sa loob ng itim na kahong ito. Napatigil ang lahat
Ang itim na kahon na binanggit ni Manang Rosa sa kanyang sulat ay nasa harap na nila. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang ekspresyon sa mukha ni Jerome nang makita ang kahon. Tila may isang malaking lihim doon na mas malala pa sa pagnanakaw ng pera. Isang cliffhanger ang nangyari nang biglang bumukas ang itim na kahon dahil sa pagkakaagaw ni Jerome at bumagsak sa sahig ang isang lumang testamento. Isang testamento na hindi tungkol sa lupa, kundi tungkol sa tunay na pagkatao ni Jerome Montenegro. Hindi ka isang Montenegro, Jerome. At sa bawat segundong tumitibok ang puso mo sa loob ng bahay na ito, ninanakawan mo ang dangal ng isang pamilyang hindi mo naman tunay na kinabibilangan. Ang boses ni Camille ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong sala. Ang papel na nalaglag mula sa itim na kahon ay hindi lamang isang testamento. Ito ay isang kumpisal na isinulat ng yumaong asawa ni Lola Esme bago ito pumanaw. Doon, sa kupas na tinta, nakasulat ang katotohanang 15 taon nang nakabaon. Si Jerome ay anak ng asawa ni Lola Esme sa labas, isang lihim na itinago ng matanda upang mapanatili ang dangal ng kanilang pangalan. Ngunit ang mas masakit, nakasaad doon na ang lahat ng ari-arian ay dapat mapunta sa golden tunay na tagapagmana ng pamilya Montenegro. At si Jerome ay binigyan lamang ng karapatang pamahalaan ito hanggat siya ay nananatiling tapat at mabuting asawa kay Camille. Nanginig ang buong katawan ni Jerome habang tinititigan ang dokumento sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay, tila isang bangkay na naglalakad. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang mga hiyas, at ang kapangyarihang ginamit niya upang tapakan si Camille ay naglaho sa isang kurap lamang. Hindi siya ang tagapagmana. Siya ay isang anino lamang na hinayaang mamalagi sa liwanag ng iba. Kaya pala ganoon kadali sa'yo na sirain ang lahat. Bulong ni Camille, ang kanyang mga mata ay puno ng hapis, ngunit may kasamang matinding panguunawa. Dahil sa kaibuturan ng puso mo, alam mong hindi sa'yo ang lahat ng ito. Ninanakaw mo ang buhay ko dahil hindi mo matanggap ang tunay mong pagkatao. Naramdaman ni Camille ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang physiological response ng kanyang katawan ay nagsimulang rumehistro. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang amoy ng alikabok at lumang papel. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang dibdib. Lahat ng pagtitiis niya, lahat ng sakit na kinaya niya sa loob ng 15 taon ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Sa kabilang panig ng sala, narinig ang tunog ng mabilis na paghakbang. Si Nikki, na kanina ay tila linta na nakakapit kay Jerome, ay dahan-dahang lumalayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri, habang nakatingin sa lalaking akala niya ay kanyang golden ticket patungo sa marangyang buhay. Wala ka palang kahit ano, Jerome. Ang boses ni Nikki ay puno ng puot at panunumbat. Ginamit mo ako. Ang sabi mo ay, ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Isa ka lang palang hamak na anak sa labas na nakikitira rito. Nikki, huwag ngayon. Pakiusap ni Jerome, ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin. Huwag mong hahawakan ang damit ko, sigaw ni Nikki bago tumakbo patungo sa pintuan, ngunit hinarang siya ng mga inspectors. Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw ng lalaking yan. Siya ang nag-utos sa akin ng lahat. Ang sandali, kung saan nakita ni Camille ang ganap na pagguho ng mundo ni Jerome. Ang lalaking ipinagpalit ang kanyang asawa para sa isang mas bata at mas maganda, ay ngayon ay itinatakwil ng mismong babaeng pinili niya. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa anyo ng katahimikan at pag-iisa. Lumapit si Elias kay Camille. Ang kanyang kamay ay marahang sumuporta sa siko nito. Camille, kailangan na nating tapusin ito. Ang mga ebidensya sa loob ng kahon ay sapat na upang mabulok sila sa kulungan.
Tumingin si Camille kay Lola Esme. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak. Lumapit si Camille at lumuhod sa paanan ng kanyang biyenan. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ng matanda. Mama, patawad po. Bulong ni Camille. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, anak. Hikbi ni Lola Esme. Tinago ko ang katotohanan dahil akala ko ay mapoprotektahan ko ang pamilyang ito. Pero sa pagtatago ko, hinayaan kong sirain ng anak ko ang buhay mo. Patawarin mo ako, Camille. Habang inaalalayan ng mga pulis si Jerome, palabas ng mansyon, tumigil ang lalaki sa harap ni Camille. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim at madilim na kawalan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay tila bumigat sa tindi ng pagsisisi na huli na ang lahat. Nang tuluyan ng makaalis ang mga awtoridad at ang ingay ng kanilang mga sasakyan ay naglaho sa malayo, ang mansyon ay nabalot ng isang uri ng katahimikang hindi kailanman naramdaman ni Camille. Ito ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang tumayo si Camille at naglakad patungo sa bintana. Nakita niya ang unang sinag ng bukang liwayway na gumuguhit sa langit. Ang ulan ay tumigil na at ang mga dahon ng mga puno sa labas ay nagniningning sa basang hamog. Tapos na, Elias, mahinang sabi ni Camille habang nakatingin sa malayo. Hindi pa, Camille, sagot ni Elias habang tumatayo sa kanyang likuran, ngunit hindi ito lumalapit ng husto upang bigyan siya ng puwang na huminga. Ngayon pa lang magsisimula ang buhay mo. Ang tunay mong buhay, ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa kwarto ni Lola Esme. Sinundan ito ng isang sigaw ni Manang Rosa na puno ng takot. Ma'am Camille, si Madam Esme, hindi siya humihinga. Napatigil ang tibok ng puso ni Camille. Sa sandaling akala niya ay nakuha na niya ang kanyang kalayaan, isang bagong dagok ang humamon sa kanyang katatagan. Ang tanong na naging echo sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang mga inosente para sa mga kasalanan ng nakaraan? Bakit sa tuwing nakakamit ko ang aking kalayaan, kailangan laging may pusong nagbabayad ng presyo? Bakit ang tamis ng tagumpay ay laging may kahalong pait ng pagkawala? Ang mga kaisipang ito ay tila mga tinik na nakabara sa lalamunan ni Camille habang mabilis na tumatakbo ang ambulansya patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang pulang ilaw na umiikot sa itaas ng sasakyan ay nagbibigay ng anino sa namumutlang mukha ni Lola Esme. Hawak ni Camille ang malamig na kamay ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tanging taong tumuring sa kanya bilang pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang tunog ng mga kagamitang pangmedikal sa loob ng sasakyan, ang mabilis at mekanikal na tunog ng monitor ng puso ay tila isang karera laban sa kamatayan. Nakatayo sa tabi ng pintuan ng emergency room si Camille. Ang kanyang itim na damit ay may mga bahid na ng dumi at pawis, ngunit hindi niya ito alintana. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon sa ospital ay lalong nagpapatindi sa panginginig ng kanyang mga kalamnan. Sa bawat pagbukas at pagsara ng pinto ng ER, tumitigil ang tibok ng puso ni Camille, naghihintay ng balitang hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin. Lumapit si Elias, dala ang isang basong tubig at isang balabal. Uminom ka muna, Camille. Kailangan mong maging matatag. Hindi gugustuhin ni Madam Esme na makita kang nagkakaganyan. Pandi po sanong? Tumingin si Camille kay Elias. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pag-unawa. Isang uri ng suporta na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Jerome. Dahan-dahang kinuha ni Camille ang baso, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin ng labis kaya bahagyang natapon ang tubig sa sahig. Kasalanan ko ito, Elias. Bulong ni Camille. Ang kanyang boses ay basag. Kung hindi ko inilantad ang lahat ng ganon kabilis, kung hinayaan ko na lang na lokohin nila ako, baka hindi inatake si Mama. Ang kalayaan ko ba ay mas mahalaga
kaysa sa buhay niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Seryosong sagot ni Elias habang inilalagay ang balabal sa mga balikat ni Camille. Ang kasalanan ay nasa taong nandaraya, hindi sa taong naghahanap ng katarungan. Si Jerome ang pumatay sa tiwala ng kanyang ina, hindi ikaw. Ang naganap ng dahan-dahang isandal ni Camille ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Sa gitna ng puting pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaking palaging nasa anino niya. Hindi ito ang pasyon na nakakasunog, kundi ang pagmamahal na nakakapagpagaling. Ang bawat buntong hininga ni Camille ay tila pagpapakawala sa mga taon ng pagtitiis. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang dumating ang isang pulis. Kasunod ang abogado ni Jerome. Ma'am Camille, humihiling po ang inyong asawa. Si Jerome, napayagan siyang makita ang kanyang ina bago siya tuluyang dalhin sa provincial jail. Sinasabi niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Madam Esme na buhay. Napatigas ang anyo ni Camille. Ang pangalan ni Jerome ay tila isang lason sa kanyang pandinig. Ang huling pagkakataon, noong iniwan niya ako sa gasolinahan, hindi ba niya naisip na baka iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang asawa niya? Ngayong kailangan niya ng simpatya, gagamitin niya ang sakit ng kanyang ina? Pero ma'am, si Madam Esme ay nasa kritikal na kondisyon, sabi ng abogado. Maaaring makatulong ang tinig ng kanyang anak upang magising siya. Tumingin si Camille kay Elias, naghahanap ng kasagutan. Alam ni Camille na si Jerome ay isang gaslighting master. Maaring ginagamit lang nito ang sitwasyon upang makahanap ng paraan na makatakas o makuha muli ang awa ni Lola Esme para mabago ang testamento. Sa huli, nanaig ang kabutihan ng puso ni Camille ang patawad na likas sa kanya. Sige si Kylie, papasukin niyo siya, pero kailangan siyang nakaposas at hindi siya lalapit ng higit sa 1 metro sa kama ni Mama. Nang dalhin si Jerome sa loob ng ICU, ang tunog ng kadena sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mukhang matanda na si Jerome. Sa loob ng ilang oras, gusot ang polo at magulo ang buhok. Nang makita niya ang kanyang ina na nakakabit sa napakaraming tubo, napaluhod siya sa sahig. Ma, gising na po. Patawarin niyo ako, higbi ni Jerome. Ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumingon kay Camille na nakatayo sa sulok. May isang uri ng kislap sa mga mata ni Jerome, isang kislap ng galit na itinago sa ilalim ng luha. Isang cliffhanger ang nangyari nang biglang bumukas ang mga mata ni Lola Esme. Tumingin siya kay Jerome, pagkatapos ay kay Camille. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, tila may gustong sabihin. Inilapit ni Camille ang kanyang pandinig sa bibig ng matanda. Ang susi sa ilalim ng altar. Ang mahinang bulong ni Lola Esme bago muling pumikit at tumunog ng mahaba ang monitor ng puso. Nagkagulo ang mga doktor. Mabilis na inilayo si Jerome, ngunit bago siya mailabas ng silid, may isang bagay siyang ibinulong kay Camille na nagpalamig sa dugo nito. Hindi pa tapos ang laro, Camille. Hindi lang ako ang may alam tungkol sa altar. Ang bawat hakbang pabalik sa lugar kung saan ka dinurog ay isang pagsubok sa tatag ng iyong kaluluwa. Hindi sapat na ikaw ay nakatayo. Kailangan mong patunayan na ang bawat sugat mo ay naging bahagi na ng iyong baluti. Ang katahimikan sa loob ng ICU ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa buong pagkatao ni Camille pagkatapos mailabas si Jerome ng mga awtoridad. Nakatitig siya sa maputlang mukha ni Lola Esme, ang matandang babaeng naging tanglaw niya sa madidilim na gabi ng kanyang pagsasama kay Jerome. Ang bulong tungkol sa susi sa ilalim ng altar ay tila isang palaisipang ayaw siyang tantanan. Camille, kailangan nating balikan ang mansyon. Seryosong saad ni Elias habang hawak ang kanyang balikat. Kung alam ni Jerome ang tungkol sa susi, siguradong gagawa siya ng paraan kahit nasa loob siya ng selda.
Maaring may inutusan siya o may nakatagong kasabwat pa sa loob ng bahay. Tumango si Camille. Ang kanyang pagod ay tila naglaho, napalitan ng isang bagong uri ng determinasyon. Pagbalik nila sa mansyon, ang paligid ay tila naging isang libingan ng mga alaala. Ang mga ilaw ay nakapatay at ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila nagpaparamdam ng mga anino ng nakaraan. Diretso silang naglakad patungo sa maliit na kapilya sa loob ng bahay. Doon, sa tapat ng isang lumang altar na gawa sa nara, napatigil si Camille. Ang amoy ng kandila at sampagita ay nananatili pa rin sa hangin. Ang paboritong lugar ni Lola Esme para manalangin para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Ang pamilyang ipinagdarasal ng matanda ay ang pamilyang winasak ng sarili nitong dugo. Dahan-dahang lumuhod si Camille sa harap ng altar. Hinawakan niya ang ilalim ng patungan ng imahe ng Santo Niño. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa magaspang na kahoy hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na uka. Isang malamig na metal ang dumampi sa kanyang balat. Ngunit bago pa niya mahila ang susi, narinig nila ang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto. Pumasok si Nikki, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang maliit na bag na puno ng mga alahas na halatang ninakaw niya mula sa kwarto ni Jerome bago siya tumakas. Ibigay mo sa akin ang susi, Camille. Iyan ang huling paraan para makaalis ako sa bansang ito. Sigaw ni Nikki, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ginamit ako ni Jerome at hindi ako papayag na mabulok sa kulungan kasama niya. Ibigay mo sa akin ang susi ng vault. Tumingin si Camille kay Nikki nang may matinding awa. Isang uri ng awang nararamdaman mo para sa isang hayop na nasasaktan ngunit nananatiling mapanganib. Wala ng vault, Nikki, at wala ng pera. Ang susi na ito ay hindi para sa yaman, kundi para sa katotohanan. Wala akong paki sa katotohanan. Ang kailangan ko ay pera. Susugurin sana ni Nikki si Camille, ngunit mabilis na humarang si Elias. Ang presensya ng prosecutor ay sapat na upang mapaurong ang dalaga. Tapos na ang laro, Nikki. Malamig na sabi ni Elias. Ang mga pulis ay nasa gate na. Mas mabuting sumuko ka na bago ka pa masaktan. Binitawan ni Nikki ang kanyang bag at ang mga mamahaling alahas ay nagkalat sa sahig, lumikha ng isang tunog na tila mga buto ng pangarap na nadurog. Napaluhod si Nikki, humahagulgol sa sahig. Isang imahe ng isang reynang na wala ng korona at dangal. Nang makuha ni Camille ang susi, agad silang nagtungo sa isang maliit na cabinet sa loob ng silid-aklatan. Pagbukas niyon, tumambad ang isang itim na recorder at isang sulat na may selyo ng 15 taon na ang nakalilipas. Ng kabanatang ito, binuksan ni Camille ang sulat. Hindi ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay isang liham mula sa kanyang sariling ama na ipinagkatiwala kay Lola Esme. Isang liham na nagsasabing alam ng kanyang ama ang tungkol sa mga utang ni Jerome noon pa man at ang tanging dahilan kung bakit niya pinayagan ang kasal ay dahil naniwala siyang ang pagmamahal ni Camille ang magbabago sa lalaki. Ngunit may kalakip itong isang huling kondisyon. Kung sakaling saktan ni Jerome si Camille, ang lahat ng shares ni Jerome ay automatikong malilipat sa isang trust fund para sa mga biktima ng domestic abuse at mga batang ulila. Isang paraan upang gawing kabutihan ang bawat kasamaang gagawin ni Jerome. Napaiyak si Camille, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkilala sa lalim ng pagmamahal ng kanyang ama. Pinrotektahan siya nito kahit wala na ito sa mundong ito. Elias. Tingnan mo ito. Bulong ni Camille habang ipinapakita ang recorder. Nang i-play nila ang recorder, ang boses ni Jerome ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit hindi ito boses ng pagnanakaw. Ito ay isang pag-amin ni Jerome tungkol sa isang aksidente noong nakaraan na pilit niyang itinago.
Isang aksidenteng naging dahilan kung bakit hawak ni Attorney Mendoza ang kanyang leeg. Isang cliffhanger ang nangyari nang biglang tumunog ang alarm system ng bahay. Ang usok ay nagsimulang pumasok mula sa ilalim ng pinto ng silid-aklatan. Jerome, sinunog niya ang bahay mula sa selda. Sigaw ni Elias habang hinihila si Camille. May inutusan siyang sunugin ang lahat ng ebidensya. Sa gitna ng lumalakas na apoy at makapal na usok, kailangang pumili ni Camille ang kanyang buhay o ang huling ebidensya na tuluyang magpapabagsak sa mga taong sumira sa kanya. Ang apoy na naglalayong tupukin ng iyong nakaraan ay madalas nagiging liwanag na nagtuturo ng daan tungo sa iyong kinabukasan. Ang makapal na usok ay mabilis na kumalat sa silid-aklatan, tila isang itim na halimaw na gustong lamunin ang bawat pahina ng kasaysayan sa loob ng mansyon. Ang tunog ng mga bumabagsak na tabla mula sa bubong ay nagpapayanig sa sahig at ang init ng apoy ay unti-unting nakapasok sa bawat himaymay ng balat ni Camille. Kailangan na nating lumabas. Ganitan mo yem namang. Sigaw ni Elias. Ang kanyang boses ay may halong pag-ubo habang mahigpit na hinihila ang braso ni Camille. Ngunit si Camille ay tila nakapako sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang kanang kamay ay ang recorder at ang huling liham ng kanyang ama. Sa kanyang kaliwa ay ang frame na naglalaman ng wedding picture nila ni Jerome, ang tanging larawan na naiiwan sa ibabaw ng mesa na hindi pa nasusunog. Tinitigan niya ang lalaking nasa larawan, isang lalaking puno ng pekeng pangako. Sa isang iglap ng kaliwanagan, naunawaan ni Camille ang pinakamahalagang aral ng buhay. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat. Hindi mo kailangang isalba ang mga alaalang nagdala lamang sa iyo ng sakit. Dahan-dahang binitawan ni Camille ang frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay sinundan ng paglamon ng apoy sa larawan, tila isang paglilinis ng kaluluwa. Mahigpit niyang niyakap ang mga ebidensya at sumama kay Elias. Sa kanilang pagtakbo palabas, nadaanan nila ang sala na paboritong ipagmalaki ni Jerome. Ngayon, ang mga mamahaling kasangkapan ay naging abo na lamang. Ang lahat ng kasakiman ay walang silbi kapag ang apoy ng katotohanan ay sumiklab. Nang makalabas sila sa bakuran, sinalubong sila ng tunog ng mga sirena mula sa dumating na fire truck. Ang malamig na tubig mula sa mga hose ay humalo sa init ng hangin, lumikha ng isang ulap ng singaw. Nakatayo si Camille sa labas ng gate, humihingal. Ang kanyang mukha at damit ay puno ng uling. Tiningnan niya ang mansyon na unti-unting nilalamon ng apoy. Ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 15 taon ay nawawala na. Naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang balikat. Si Elias ay nasa kanyang tabi, tahimik na nagmamasid sa pagkasira. Ngunit ang presensya nito ay nagbibigay ng matibay na pader ng kaligtasan. Nakapagpasya ka na ba? Tanong ni Elias nang may banayad na tinig. Tumingin si Camille sa hawak niyang recorder. Oo, Elias. Ibubunyag natin ang lahat. Hindi lang para sa pera, kundi para sa katarungan. Kinaumagahan. Sa presinto, ang paghaharap ay tila naging isang eksena sa isang pelikulang nagpapakita ng huling hatol. Nakaupo si Jerome, posado at may pasa sa mukha, habang si Attorney Mendoza ay pawisang nagtatangka pa ring gumawa ng palusot. Inilapag ni Elias ang recorder sa mesa. Nang i-play iyon, ang boses ni Jerome na umamin sa pagbangga ng isang motorsiklo. Ilang taon na ang nakalilipas. Isang aksidente na pumatay sa isang inosenteng tao at pinagtakpan ni Mendoza kapalit ng malaking pera ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mukha ni Jerome ay naging putlang-putla. Saan niyo nakuha yan? Nasaan ang apoy? Nanginginig niyang tanong. Ganap na ipinagkanulo ang kanyang sarili sa pag-amin ng pagsunog sa mansyon. Sa pagkakataong ito, Jerome, ikaw ang nasunog sa sarili mong plano. Malamig na sabi ni Camille habang tinititigan ng diretso ang asawa. Hindi ka lang magnanakaw, isa ka ring mamamatay tao. At wala nang ni isang patak ng luha
mula sa akin para sa iyo. Nang makita ng mga pulis ang ebidensya, ang posas ni Jerome at ni Mendoza ay lalong humigpit. Hindi na kailangan pa ng mahabang paliwanagan. Ang karma na matagal na nilang tinataguan ay tuluyan na silang inabutan. Habang isinasakay si Jerome sa patrol car, tumingin siya kay Camille sa huling pagkakataon. Walang pagmamakaawa, kundi isang pagkilala sa kanyang ganap na pagkatalo. Makalipas ang 1 buwan, ang hangin ay naging mapayapa. Nakatayo si Camille sa gilid ng dalampasigan. Ang amoy ng asin at ang halik ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ang telepono sa kanyang bulsa ay tumunog, si Elias. "Kumusta ka, Camille? Handa na ba ang mga dokumento para sa foundation?" Boses nito ay may dalang pamilyar na init at pag-asa. "Oo, Elias. Ipapangalan ko ito sa papa. At lahat ng shares ni Jerome ay mapupunta sa mga batang ulila, tulad ng hiling ni papa." Nakangiting sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay buo at malaya. "Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Palagi." Bulong ni Elias. At sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pag-aalinlangan sa puso ni Camille ay naglaho. Ngunit ang buhay ay hindi laging nagtatapos sa isang tuwid na linya. Isang cliffhanger na nag-iwan ng palaisipan bago ang tuluyang pagtatapos. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nakatanggap siya ng isang liham na walang pangalan mula sa ospital. Nang buksan niya ito, isang simpleng mensahe ang bumungad. May lihim pa sa pamilyang ito na hindi sumama sa apoy, Camille. Ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa layo ng iyong narating palayo sa taong nanakit sa iyo, kundi sa lalim ng kapayapaang nararamdaman mo tuwing maaalala mo ang mga sugat ng kahapon nang walang bahid ng puot. Ang liham na natanggap ni Camille mula sa ospital ay hindi naglalaman ng bagong panganib, kundi isang pamana ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Pamilyar ang sulat kamay niyon, nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Galing ito kay Lola Esme, isinulat bago pa man mangyari ang trahedya sa mansyon at ipinagkatiwala sa isang nurse na ibigay lamang kung sakaling hindi na siya makaligtas. Sa loob ng liham, inamin ng matanda na matagal na niyang alam ang pagdurusa ni Camille. Ang lihim na hindi sumama sa apoy ay ang katotohanang palihim na inayos ni Lola Esme ang mga dokumento ng kanyang sariling mga ari-arian upang ipangalan kay Camille, hindi kay Jerome. Nakasaad doon ang isang mensahe na bumasag sa huling pader ng sakit sa puso ni Camille. "Anak, pinagmasdan kitang maging martir para sa pamilyang ito. Araw-araw akong nanalangin na sana ay magkaroon ka ng lakas ng loob na iwan ang anak ko, dahil ang isang ginto ay hindi dapat kailanman ikulong sa isang kahong gawa sa putik. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Malaya ka na." Dahan-dahang itiniklop ni Camille ang liham. Ang tunog ng paglipat ng papel ay tila musika ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Kasabay ng pagpanaw ni Lola Esme ay ang paglaya ni Camille mula sa utang na loob na ginamit na tanikala upang igapos siya. Kung tatanungin kung siya ba ay nagpatawad na, ang sagot ay nakaukit sa kanyang maaliwalas na mukha. Nang mabalitaan niyang hinatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong si Jerome at si Attorney Mendoza at si Nikki ay nagtatago sa matinding kahirapan upang iwasan ang mga warrant of arrest, wala siyang naramdamang tuwa o pagdiriwang. Naramdaman niya ang isang malalim na awa. Pinatawad na niya si Jerome, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil hindi na niya gustong dalhin ang bigat ng pangalan nito sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kasalanan. Ito ay ang tuluyang pagputol sa kapangyarihan ng taong nanakit sa iyo. 5 taon ang lumipas. Ang mansyon na naging saksi sa kanyang paghihirap ay napalitan na ng isang malaking gusali na puno ng kulay at pag-asa. Ang foundation ni Camille ay naging isang tahanan para sa mga kababaihan at mga batang dumanas ng pang-aabuso. Nakatayo si Camille sa hardin ng foundation,
nakasuot ng isang simpleng puting damit na tila sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Ang mga tawanan ng mga bata na naglalaro sa damuhan ay ang tanging ingay na pumupuno sa kanyang paligid. Isang patunay na nahanap na niya ang tunay at wagas na kapayapaan. Wala na ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan sa isang gasolinahan. Ang nakatayo ngayon ay isang haligi ng katatagan. Mula sa kanyang likuran, ang pamilyar na amoy ng pino at sariwang hangin ay nagdala ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Elias at tumayo sa kanyang tabi. Hindi na nila kailangang magtago sa mga anino o sa loob ng isang madilim na sasakyan. Mas maganda ang nangiti mo ngayon kaysa kahapon? Banayad na saad ni Elias habang iniaabot ang isang tangkay ng puting rosas. Kinuha yon ni Camille at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Naramdaman niya ang matibay na pag-akbay ni Elias, isang kilos na hindi humihingi ng pabor o nagpapakita ng pagmamayari, kundi isang pangako ng walang hanggang proteksyon at paggalang. Dahil ngayon ko lang naintindihan ang tunay na halaga ko, Elias, sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Kahit kailan, hindi ko pala kailangan ng isang marangyang apelyido para maging kompleto. Ang kailangan ko lang ay ang sarili ko at ang mga taong handang manatili kahit walang kapalit. Ang kwento ni Camille ay nagiiwan ng isang malalim na aral para sa lahat ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa tahimik na mga labanan. Ang pagiging asawa at ina ay isang dakilang tungkulin, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang kalimutan mo ang iyong sariling halaga. Walang sino man ang may karapatang ituring kang basura. Dahil ang iyong dangal ay hindi ibinibigay ng iba, ito ay likas na nananalaytay sa iyong pagkatao. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ng isang babae ay ang pagtalikod sa taong sumira sa kanya at ang paghakbang patungo sa isang kinabukasang siya mismo ang gumuhit. Sa ilalim ng gintong sinag ng papalubog na araw, magkahawak kamay na pinagmasdan ni na Camille at Elias ang mga batang patuloy na naglalaro. Wala nang mga luha, wala nang mga lihim. Ang natira na lamang ay isang dalisay na pag-ibig at isang buhay na muling itinayo mula sa mga abo.